Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Betrayal Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Nung yumao ang nanay ko, lumipat kami ng aking ama sa lugar kung saan malapit-lapit sa kanyang kamag-anak. 3 taong gulang ako noon nung naulila ako sa ina. Tumira kami ni tatay sa isang compound kung saan doon din nakatira si Lola, ang ina ng aking ama. Si Lola ang madalas tumitingin sa akin kapag nagtatrabaho si tatay bilang janitor sa isang pampublikong ospital. Dahil sa maaga akong naulila sa aking ina, wala akong masyadong natatanda ang memorya niya. Kahit muka, hindi ko din matandaan. Maliban na lamang kapag titingnan ko ang kanyang litrato sa aming nag-iisang photo album. Sa tuwing nagkukwento si tatay tungkol sa aking ina, madalas ko siyang nakikita na namumuo ang luha. Hindi ko man maintindihan ang pakiramdam ng nawala ng kabiyak, pero alam kong masakit. Hindi man kasing sakit o kirot ng nararamdaman ni tatay, pero batid kong ito ay labis na nagdurugo o sugatang puso. Hindi ko pa maimahe ang sinasabi niyang yung kalahati ng kanyang puso ay kasama ring nawala nung araw na lumisan si nanay. Ipinaliwanag din niya na kung mananatili kami sa bahay kung saan maraming memorya silang mag-asawa, baka daw pati siya ay masiraan ng bait dahil sa labis na kalungkutan at baka hindi din niya magampanan ng maayos ang kanyang pagiging magulang sa akin. Sapagkat ang pigating ito ay hindi makakatulong para matulungang maghilom ang kanyang sugat. Na sinabi niya, balang araw, maintindihan ko ang kanyang dahilan. Hindi na rin nag-asawang muli ang aking ama kahit na naririnig ko kay Lola na interesado si ano at si ano sa'yo. Pero madalas ang isasagot ng aking ama na walang ibang makakapalit ng puso niya kundi ang aking ina lamang. Hanggang sa kalaunan si Lola na din mismo ang sumuko at hinayaan na siya nito. Nung hindi pa ako nagsisimulang mag-aral, madalas akong kasama ni Lola sa isang pwesto ng bigasan na binabantayan niya sa palengke. Dito ako unang natuto ng sipnayan, bumasa at magsulat. Nagsimula ito dahil madalas akong mabagot sa pagpapalipas ng oras. At ito ang naisip ni Lola na maging aking libangan upang ako ay maging abala. Dahil sa maagang pagturo sa akin ng sipnayan at abakada, hindi ako nahirapan nung nagsimula akong pumasok sa kindergarten. Sa katunayan, isa ako sa mga nangunguna sa klase. Nakakahiyamang aminin pero gumagaan ang pakiramdam ko kapag matataas ang mga gradong nakukuha ko. Na kapag tinatawag palagi ng maestra ang pangalan ko upang magsagot, at kapag naririnig ko ang papuring, good job o very good, ng aking guro sa tuwing tama ang aking sagot, umataas ako sa aming mga pagsusulit. Noong ako ay pumasok ng preschool, dito ko unang nakilala si Joyce. Kami ay naging magkaklase at magkatabi sa upuan. Binigyan kami ng libro at pinabasa kami isa-isa. Excited akong basahin ito, pero nakita ko si Joyce. Mahigpit ang pagkakahawak sa libro at parang nakaglue ang mga titig nito doon hanggang sa biglang may pumatak na luha. Napanganga ako sa gulat kaya nagtanong ako, "Anong problema?" Mahina akong tanong. Hindi siya kaagad sumagot kaya nagsalita akong muli ng, "Okay lang? Kailangan mo ba ng tulong?" Wika kong muli, ngumiti at ako ay tumango. Sa pagkakataong ito, tumingin siya sa akin, ngumiti at tumango ng bahagya na nangangahulugan na tinatanggap niya ang tulong na ibinigay ko. Pabulong niyang sinabi sa akin na hindi siya gaanong marunong magbasa. Binasa ko ng mahina ang librong ibinigay sa amin at nakita kong siya ay ngumiti. Matapos ang araw na iyon, tinanong ko siya kung gusto niyang mag-aral kaming dalawa kapag wala na kaming klase. Simula noon, maaga kami ng 30 minuto. Bago magsimula ang oras ng aming eskwela, ay sisimulan ko na siyang turuang magbasa, magsulat
at iba pang mga paksa na meron siyang katanungan hinggil sa aming pag-aaral. Hindi naman sa pagmamayabang pero dahil pumasok ako ng kindergarten, kaya mas marunong akong bumasa at sumulat sa kanya. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, gustong-gusto ko siyang tulungan. Marahil nakyutan ako sa kanya o maaring dahil sa kanyang malasingkit na mga mata. Hindi ko man mawari kung ano ang dahilan, basta ang natatandaan ko noon, masaya akong gigising sa umaga dahil alam kong may kita ko siya sa aming eskwelahan. Magmula noon, hindi na kami mapaghiwalay at si Joyce ay naging matalik kong kaibigan. Bukod sa kami ay naging magkaibigan, madalas ako ang karamay niya sa tuwing siya ay may problema sa kanilang tahanan. At sa paglipas ng panahon, unti-unti kong naiintindihan ang kanyang sitwasyon. Noong una ko siyang nakita sa paaralan, ang una kong napansin sa kanya ay ang kanyang suot na uniforme. Kapansin-pansin ito sa kadahilan ng hindi ito planchado at nung oras ng recess namin, nakita ko na ang kanyang baon ay tubig at isang pakete ng saltine crackers. Ang unang pumasok sa isip ko, mukhang pareho kami ng ulila sa ina sapagkat walang nag-asikaso sa kanya. Nakaranas din ako ng pumasok ng eskwelahan nang hindi planchado ang damit dahil si tatay ay nagmamadali at si lola naman ay may sakit. Kaya sa isip ko, halos pareho kami ng sitwasyon, bagay na meron kaming pagkakaunawaang dalawa. Subalit, mali ako ng akala at ito ay mas lalong nagpadurog ng puso ko. Natuklasan ko na ang kanyang mga magulang ay mayroong adiksyon. Ang kanyang ina ay palaging laman ng bingguhan at ang kanyang ama naman ay minsan sa inuman o kaya sa sabungan. Pumasok lamang siya dahil napagsabihan ang kanyang ina na kung hindi siya ipapasok sa paaralan, maaari siyang isumbong sa kinauukulan sa hindi pag-aalaga ng tama sa sariling anak. Magmula nang malaman ko ang kanyang tunay na sitwasyon, nais ko siyang protektahan. Yan ang nananalatay sa isip at puso ko. Ang bahay nila mula sa amin ay meron lamang 5 kanto ang layo. Kaya naman, madalas kong sabihan si Joyce na kung wala siyang makain, maaari siyang pumunta sa aming bahay. Ngunit, madami siyang beses na tumanggi at imbis na makikain, tinanong niya si Lola kung maaari ba siyang mamasukan o tumulong-tulong kapalit ang pagkain o kaunting pera upang meron siyang maipambili ng makakain o gamit sa kanyang pag-aaral. Naisipan ni Lola na ipasok siya bilang helper sa kalapit na pwesto ng bigasan na pinapasukan niya. Isa itong gulayan at siya ay taga-repack ng bawang sa plastic upang maibenta ito ng tingi. At imbes na salapi ang ibayad sa kanya, ay pagkain at gamit sa eskwelahan ang kanyang natatanggap. Naisip ito ni Lola upang hindi makuha sa kanya ang perang kikitain niya. Ako naman ay labis na nagagalak dahil mas humaba ang oras na kami ay magkasamang dalawa. Sa dalang inspirasyon ni Joyce, sa kanyang pagiging masinop, maging ako ay natuto ding maging masinop. At mas lalo pang sinipagan ang mga dapat kong gawin. Sa murang edad, siya ay nagtatrabaho upang kumita para sa kanyang sarili at nagsisikap para mag-aral. Kaya maging ako, nagsimula ding umextra upang hindi rin ako manghingi ng pambaon sa aking ama. At syempre, makakapagbigay din ako kay Joyce. Gaya ng mabilhan ko siya ng merienda o magandang regalo para sa kanyang kaarawan o kaya sa Pasko. Ang mga panahong ito hanggang sa makatapos kami ng elementarya ang sa tingin ko ang pinakamasayang oras na magkasama kami. At nung nagsimula na kaming mag-aral ng sekundarya, ipinasok siya ng kanyang ina bilang tagahugas sa isang karinderya. Sa kanyang bagong pinapasukan, ang dapat sana na kanyang kinikita ay mapupunta sa kanya ay hindi ito nangyayari dahil kinukuha kaagad ito ng kanyang mga magulang. Dito siya mas lalong nangayayat. Sa pagod, sa gutom,
at sa kulang sa pahinga. Labis akong naawa sa kanyang sitwasyon, ngunit kahit na gusto ko siyang tulungan at ilayo siya sa mga ito, pamilya niya ang mga ito, at kahit na bali-baliktarin natin ang mundo, iyon pa rin at iyon pa rin ang kanyang mga magulang. Lalo na, siya lamang ang nag-iisang anak na lahat ng responsibilidad na sana ng isang magulang ay ipinasa nilang dalawa sa kanya. Sa mga panahong ding ito, dito ko rin naramdaman na mahigit pa sa kaibigan ang turing ko sa kanya. Isang hapon, gaya ng nakagawian, dinadalhan ko siya ng merienda sa oras ng kanyang pahinga sa karinderya. Pagkakita ko sa kanya ng mga sandaling iyon, nakita ko na namumutla ang kanyang labi at mainit ang kanyang katawan. Hindi ko mapigilang mainis o magalit sa may-ari dahil hindi man lang niya napansing mayroong karamdaman si Joyce at pinapasok pa ito. Iuuwi ko po si Joyce, nilalagnat po siya, paalam ko. Sinong maghuhugas ng plato? Binayaran ko na yung araw niyan. Iritableng sambit nito. Ako po ang magpapatuloy. Babalikan ko po ito. Iuuwi ko lang po si Joyce. Bigla kong sambit. Siguraduhin mong babalik ka, pagtatarayin niyang sagot. Tumango ako at dinala si Joyce sa bahay. Pinainom ko siya ng gamot at doon ko siya pinagpahinga. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang muka, biglang tumibok ng napakabilis ang puso ko. At hindi ko mapigilan ang kamay ko na haplusin ng bahagya ang kanyang pisngi. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at agad kong itinago ang aking kamay. Magpahinga ka muna, Joyce, mahina kong sambit. Nais niyang tumayo pero pinigilan ko siya. Pero JJ, kailangan kong pumasok, sagot niya. Huwag mong alalahanin yun, ako muna papalit sa'yo, dito ka lang magpahinga. Mamaya darating na si Lola, babalikan kita, wika ko. Iniwan ko siyang natutulog at habang ako ay lula ng tricycle, ang pumapasok sa isip ko na ayaw ko siyang makita na nahihirapan, na ayaw ko siyang makitang nagdurusa, at na ayaw ko siyang makitang nagkakasakit. Nasasaktan ang puso ko sa tuwing nakikita ko siya na ganoon ang kanyang kalagayan. Nais ko siyang pasayahin. Nais kong pagaanin ang kanyang buhay dahil mahal ko siya. Nung sumagi sa isip ko ang salitang mahal, hindi ko mapigilang mapangiti dahil doon ko lamang napagtanto kung gaano siya kaimportante sa buhay ko. At handa kong gawin ang lahat, mapangiti at maibsan ang kanyang mga suliranin. Marahil noon ko pa ito nararamdaman, pero ngayon, sigurado na akong siya na ang babaeng nais kong makasama habang buhay. Habang ako ay naguhugas sa mga plato, nag-iisip ako ng paraan kung paano ko siya mapapasaya at mabibigyan ng kaginhawaan. At dito ko din napagtanto na tama nga ang mga pangaral ni na tatay at lola. Ang edukasyon lamang ang tanging daan upang maging matagumpay. Sa pagitan naming dalawa ni Joyce, ako lamang ang makakagawa nito sa amin dahil kahit na nais ni Joyce na mag-aral, hindi siya makapag-focus dahil sa kanyang mga gawain, hindi lang sa kanyang trabaho, maging sa kanilang tahanan. Kaya para sa aming dalawa, ako ang kailangang magsikap. Kasabayan nito, sumagi din sa isip ko na, paano kung hindi kami pareho ng nararamdaman? Pero ito ay binaliwala ko dahil napagdesisyon ko na at buong buo na ang isip ko na hindi ito magbabago. May gusto man siya sa akin o wala, handa akong maging tapat at maasahang kaibigan sa kanya. Kaibigang masasandalan kahit anong oras. Aaminin ko, hindi ko mapigilang matakot kung sakaling hindi kami pareho ng nararamdaman. Pero kung ano pa man, sa tagal na naming magkakilala, na halos parang pamilya na din ang turing ko sa kanya, anuman ang kanyang desisyon hingil sa pag-ibig, ay tatanggapin ko. Pagbalik ko sa bahay, nakita ko siyang bumuti ang kanyang pakiramdam. Wala na din siyang lagnat. Salamat JJ, wika niya nang nakangiti. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nadyahe at sa tingin ko, namula ang aking pisngi.
marahil dahil iba na ang nararamdaman ko. At hindi ko kaya kaagad sabihin sa kanya ang tunay kong nadarama dahil ayokong masira ang aming pagkakaibigan. At naisip ko na may iba pa namang mga panahon upang magtapat ako sa kanya. Subalit sa bawat paglipas ng mga araw, nangingibabaw ang pagkatorpe ko. Hindi ko makuhang aminin ang totoo. Kasabayan nito, hindi ko rin mapigilang makaramdam ng selos kapag merong ibang lalaki na kaklase namin na kausap siya. Na kahit napilit kong itinatago, pakiramdam ko, nahahalata niya ito. Isang araw, tinanong niya ako kung anong problema. Sinubukan ko itong iwasan pero nagsalita siyang muli ng, "Jay, kapag hindi mo ako sinagot, hindi na kita kakausapin kahit kailan." Sambit niyang muli. Hindi ko siya matiis, kaya mahina kong sinabi na, "Wala, nagsiselos lang ako." "Ano?" Sambit niya. At maya-maya, bigla siyang ngumisi ng bahagya. "Ay nako JJ, walang ibang makakaagaw ng puso ko kundi ikaw lang." Wika niya nang nakangiti. Hindi ko maproseso ang kanyang sinabi kaya hindi ako nakasagot kaagad. Labis akong nagulat at hindi ko inaasahan ang kanyang sasabihin. Ano? Nauutal kong sambit. Ay nako, kailangan ko bang ulitin ang sarili ko? Matagal ko nang alam. Wika niyang muli sabay kinuha niya ang aking kamay at inilagay sa kanyang puso. Naunahan ako ng pagkatorpe ko at siya pa ang naunang magsabi ng kanyang nararamdaman. Hindi ko mapigilang mapahiya at imbes na sumagot, bigla ko siyang niyakap. Second year high school kami noon nung naging opisyal kaming magkasintahan at yung araw na iyon ang pinakamasayang araw ko. Ang madalas naming gawin kapag nais ko siyang ayaing mag-date ay bibili kami ng turon at malamig. Yun lamang kasi ang kaya kong ibigay sa kanya dahil wala pa akong maayos na trabaho at yung perang kinikita ko naman sa pagbubuhat ng bigas ay itinatabi ko upang meron kaming pambili ng gamit ni Joyce sa paaralan. Sa pamamagitan nito, mababawasan ang kanyang mga alalahanin at mga gastusin hinggil sa kanyang pag-aaral. Sa ganitong paraan, matulungan ko man lang siya. Nung dumating ang araw na nakatapos na kami ni Joyce ng sekundarya, hindi na niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo at naghanap ng ibang mapapasukan. Inaasahan na namin ito dahil laging pinagsasabay ni Joyce ang trabaho at pag-aaral. Hindi niya napagtutuunan ng pansin ang kanyang pag-aaral kaya hindi mataas ang kanyang grado. At dahil hindi mataas ang kanyang grado, hindi siya maaaring mag-apply sa mga pampublikong universidad para makakuha ng scholarship. Nakakadismaya, pero dahil ako ay merong pagkakataon, ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa kolehiyo sa tulong ng scholarship at ng aking ama. Ilang buwan lamang noong kakasimula ko palang mag-aral sa kolehiyo, tuluyan na din kaming iniwan ni Lola, kaya dadalawa na lang kami ni Tatay sa bahay. Idinaan namin ni Tatay ang aming pangungulila sa pagiging abala, siya sa trabaho at ako naman sa pag-aaral. Dumalang din ang pagkikita namin ni Joyce, pero hindi ito naging hadlang para mas lalong lumalim ang aming pagmamahalan. Lalo na napag-uusapan namin ang mga nais at mga pangarap na nagbibigay sigla at gana sa akin sa araw-araw. Subalit, nakakalungkot lamang dahil mukhang nakasulat sa aking kapalaran na ako ay maulila. 1 taon na lang sana bago ako makatapos ng kolehiyo nang biglang inatake sa puso ang aking ama. Ganito pala kasakit ang mawala ng magulang. Hindi ganito ang naramdaman ko kay nanay. Marahil bata pa lang ako noon. Pero nung si Tatay, labis akong nasaktan. Labis ang pagluha at labis ang pigati. Sa aking pagluluksa at pagdadalamhati, nariyan sa tabi ko si Joyce. Nakaramay ko hanggang sa araw na ako ay handa ng muling bumangon. Hindi ko mapigilang mapaluha at maging emosyonal nung araw na ako ay nagtapos ng kolehiyo. Dahil ang pagtatapos ko ay pangarap din sa akin ni Tatay.
Nung nagkaroon ako ng trabaho, dito ko na inaya si Joyce na magpakasal. Nung sinabi ko ito, nakita kong merong pag-aalinlangan sa kanyang muka at napansin niya ito. Nag-aalala lang ako kung anong sasabihin ni nanay. Sambit niya, "Huwag ka mag-alala, hindi naman kita pababayaan." Sagot ko. Nag-set kami ng petsa na dadalawin ang kanyang mga magulang. Bakas na siya ay balisa at nagdahilan na kinakabahan lang daw siya. Hindi ko ito binigyan ng pansin at nalaman ko ang dahilan kung bakit ganito na lamang ang kanyang reaksyon. Pagdating namin doon, wala ang kanyang mga magulang at kami ay nag-intay ng ilang oras. At nung dumating ang kanyang ina, nandito ka pala, anong ginagawa mo dito?" Wika ng nanay ni Joyce. Maging ako kinabahan ng kaunti, pero huminga ako ng malalim at sinabi ang pakay ko. Ang inaasahan kong sasabihin ng nanay niya ay magtatanong kung ano ang plano ko. Nagpapatawa ka? Kukunin mo sa akin ang anak ko. Sino ang magsusuporta sa amin? Siya ang bumubuhay sa amin. Hindi pa siya bayad sa utang na loob niya sa amin, kaya hindi pa siya pwedeng magpakasal. Nung marinig ko iyon, nagulat ako. Alam kong nagtatrabaho si Joyce, pero hindi ko alam na ganoon ang trato sa kanya ng kanyang mga magulang. Na isang alila at hindi tunay na anak ang turing. Mga walang hiya, anong klaseng mga magulang to? Sasagot na sana ako nang biglang nagsalita ulit ang nanay ni Joyce. At sa tingin mo ba, pabor kami sa'yo? Isa ka ding nasa lupa. Anong klaseng buhay ang maibibigay mo sa kanya? Hindi ako papayag na makasal siya sa'yo at mabuting lumayas ka na, baka mabato kita ng basong hawak ko. Dagdag ng nanay ni Joyce. Biglang hinila ni Joyce ang kamay ko at kami ay lumabas ng kanilang bahay. Kitang-kita sa aking tingin ang pagkalito dahil hindi ko maintindihan kung bakit. Bakit hindi niya sinabi sa akin ang kanyang kalagayan? Habang nakatitig ako sa kanya, niisip ko din, anong magagawa ko noon? Pero ngayon, pwede ko na siyang ilayo. Sapat na ang maraming taon niyang pagsisikap, pagtatrabaho at pagkakandakuba. Nakabayad na siya ng utang na loob. Wala na siyang obligasyon. Joyce, panahon na para sarili mo naman ang isipin mo. Hindi mo man sabihin sa akin ang lahat ng nangyayari sa loob ng bahay niyo, pero sapat na ang sinabi ng nanay mo para malaman ko ang totoo. Ako ang bahala sa'yo. May trabaho na ako. Pwede ka na magpahinga. Pwede mong gawin ang nais mo. Pilit kong pagkukumbinsi sa kanya. Pero ako lang ang inaasahan nila, sagot niya. Malakas pa ang mga magulang mo. Kung kaya nilang magsugal, mapaparaanan din nilang mabuhay, sagot ko. Iminungkahi ko din na kami ay magtanan, pero siya ay tumanggi. Kung aalis ako sa bahay, nais kong magpaalam ng maayos dahil magulang ko pa rin sila, wika niya. Nagbigay siya ng araw kung kailan kami aalis at habang siya ay nag-iintay ng tamang tiyempo, abala ako sa paghahanap kung saan kami maaring tumira pansamantala. Yung lugar kung saan hindi siya kaagad mapupuntahan ng kanyang mga magulang upang mabigyan din siya ng katahimikan. Sa bawat desisyon ko, kinukonsulta ko siya dahil para sa akin, siya na ang misis ko. Tanging kulang na lang ang isang seremonyas at pirma sa papel upang matawag na legal kaming mag-asawa. At sa tuwing siya ay uuwi ng kanilang tahanan bawat gabi, ipinapanalangin ko na bigyan siya ng Panginoon ng tapang sa kanyang hakbang na gagawin. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi niyang kami ay maaari nang umalis. Sabik na sabik ako, pero nung lumampas na ang isang oras, hindi pa din siya dumarating sa aming tagpuan. Dito na ako kinabahan at dali-dali ko siyang pinuntahan sa kanilang tahanan. Pagdating ko doon, kita ko nang inaabangan ako ng kanyang ama at nung hinanap ko si Joyce, sinabi nitong wala na daw akong kailangan sa kanyang anak at mabuting ako ay umalis pero hindi ako nagpatinag. Nais ko siyang makita. Nais kong hablutin ang kanyang kamay at tumakbo kami palayo sa lugar na iyon. Sumigaw akong hindi ako aalis hanggat hindi ko nakakausap si Joyce. Maya-maya pa lumabas ito at umiiyak na sinabing, "Patawad, JJ." "Anong patawad pinagsasabi mo?
nandito na ako, halika na, umalis na tayo. Sambit ko, sabay kinuha ko ang kanyang kamay. Pero kinalas niya ito at sinambit muli ang salitang patawad. Oh, anong iniintay mo dyan? Umalis ka na, JJ. Hindi mo ba alam na mas malapot ang dugo kaysa sa tubig? At wag mo nang subukang bumalik dito, baka hindi ako makapagtimpi. Wika ng tatay niya, sabay ngisi. Labis akong dismayado sa pinili ni Joyce. Marahil hindi ko nga siya kilala at naisip kong kung sa bagay, hindi niya inamin sa akin ang lahat ng mga nangyayari sa kanila. Marahil ayaw niyang magsabi sa akin. Marahil ayaw niya ako sa tabi niya. Ang sakit, labis na makirot ang aking puso. Naawa ako na naiinis. Pero hindi ko pwedeng ipagsiksikan ang sarili ko sa taong ayaw. Dahil nangingibabaw ang galit, umalis ako sa lugar na iyon, nagpalit ng numero, nagpunta sa ibang lugar na pwede akong makalimot. Sa aking bigong puso, doon ko palang naintindihan ang ibig sabihin ng tatay ko noon nung nawala din ang kanyang puso nung lumisan ang aking ina. Dahil ganoon din ang naramdaman ko. Nawala din ang puso ko pero sa pamamagitan ng pagtraidor. Ang akala ko, ako ang pipiliin niya, na importante ako sa buhay niya. Pero mas pinili pa din niya ang mga taong gaya ng mga magulang niya. Tuluyan na ngang nalason ang kanyang pag-iisip at siya na mismo ang ayaw gumising. Sa mga nagdaang panahon, hindi na ako sumubok makipagrelasyon. Nawala na ang tiwala ko sa iba at mas nanaisin ko na maging mag-isa kaysa maranasan ang sakit. Inatupag ko ang magtrabaho ng magtrabaho. At hindi ko na malayang lumalaki na ang aking ipon at naisipang mag-invest sa stocks. Naisip ko marahil sa pamamagitan ng salapi, maaari akong maging masayang muli. Ang magawa ang mga bagay na hindi ko nakamit noon o nagawa. At kung sa paraang ito ako ay magiging maayos, ay gagawin ko, humupa lamang ang sakit. Ngunit ang sakit na iyon ay sa tingin ko kahit na maraming taon na ang nakalipas, mayroong pa rin parte na hindi naghihilom. Ang dami kong hinanakit sa kanya, na lahat ng mga ginawa ko para sa kanya ay parang basura na lang na kanyang itinapon. Napakiramdam ko, ginamit niya lang ako. At sa karanasang ito, hindi ko nahayaang maulit pa kaya hindi na ako nangahas na umibig muli. Madaming taon din bago ako nakabalik sa lugar kung saan ang mga puntod ni tatay at lola. Malapit kasi ito sa lugar kung saan si Joyce kaya hindi ko kayang bisitahin ito. At nung nagdesisyon akong bisitahin ang puntod nila nung araw ng kaarawan ko, nagdala ako ng magandang bulaklak at humingi ng dispensa dahil hindi ko sila nadalaw. Bumalik akong muli sa sementeryo dahil undas at pansamantalang naglagi sa isang maliit na motel para magpalipas ng gabi at napakalakas din ng ulan. At nung 10 oras ng gabing iyon, merong kumatok sa aking pintuan. Naalimpungatan ako at pagbukas ko isang dalagitang basang-basa at sinabing, Mr. JJ Reyes, maaari niyo po ba akong papasukin para ako ay magpaliwanag? Hindi ko mapigilang kabahan dahil baka isa itong patibong, pero tiningnan ko ang labas, wala namang tao. Kaya pinapasok ko siya, pero bukas ang pinto ng bahagya. Umupo siya at nagsalita muli ng, Anak po ako ni Joyce, at kayo po ang aking ama. Ano? Tanong ko bigla. Anak, ang tindi naman yan. Ano kayang modus nito? Siisip-isip ko. Alam kong nakakabigla pero ito. Wika niya. Sa isang supot labo, nakita ko ang isang papel. Birth certificate niya, nakalagay ang pangalan ko, 2 litrato. Isang litrato nilang mag-ina at litrato namin ni Joyce nung sekundarya pa lang kami. Nung nagsimula siyang magkwento, hindi ko mapigilang mapahagulgol nung sinabi niyang pumanaw na si Joyce. Nung araw na naghiwalay kami, umutang ang kanyang ama at si Joyce ang inilagay niya na tagapagbayad. At dahil ayaw ni Joyce na pasanin ko ang problemang iyon, pinili niyang makipaghiwalay sa akin. Sa tagal ng panahong magkasama kami, pakiramdam ni Joyce, siya ang humihila sa akin pababa. At hindi ako aasenso o magtatagumpay kung lagi siyang nasa piling ko. Pakiramdam niya,
magdadala lamang siya ng malas, lalo na sa asal ng kanyang pamilya. Dahil kapag natuklasan ko iyon, baka iwan ko siya. Hindi niya alam na siya ay nagdadalang tao at natuklasan lamang niya iyon ilang buwan ang nakalipas matapos ang huli naming pagkikita. Sinubukan niya akong puntahan sa lugar na dapat sana ay titirhan namin, pero wala ako doon. Tinawagan ang numero ko pero hindi niya ito makontak. At dahil wala sa malayo kong kamag-anak ang nakakaalam kung nasaan ako, maging sila, hindi nila matulungan si Joyce. Kaya taon-taon, nagpupunta si Joyce ng sementeryo baka sakaling makita ako doon. Pero hindi siya nagtagumpay at ang kaugaliang ito ay ipinagpatuloy ng kanyang anak. Hindi naging madali ang buhay niya, lalo na siya ay nagdadalang tao. At halos 2 taon na ang nakakaraan magmula nang pumanaw siya sa sakit. Pero bago siya lumisan, binilinan niya ang kanyang anak na patuloy na hanapin ako at sabihing walang araw na pinagsisisihan niya ang kanyang desisyon. Walang araw na pinagsisisihan niya na sinugatan niya ang aking puso. At kung sana nakinig lamang siya noon, pero siya ay mahina at pinayuhan niya ang kanyang anak na huwag siyang tularan at lumaban. At nung pumanaw na si Joyce, siya naman ang pumalit sa katungkulan ng kanyang ina. Siya ay nagtatrabaho bilang tagahugas ng pinggan sa isang karinderya at hindi nagpatuloy mag-aral sa sekundarya dahil marami pa daw utang na kailangan nilang bayaran. Sa habilin ng kanyang ina, umaasa at nagdadasal na ako ay magpakita at laking tuwa niya nung makita ako. At nung araw na iyon, parehong wala ang kanyang lolo at lola at ginamit ang pagkakataong iyon na siya ay umalis. Bitbit ang tanging birth certificate at 2 litrato. Matapos niyang magpaliwanag, ako ay lumuhod sa kanyang harapan at sa pagkakataong ito, ako naman ang humingi ng kapatawaran. Isa akong hunghang, mali ang inaakala ko, mali ang iniisip ko na hindi pinahalagahan ni Joyce ang mga nagawa ko. Yun pala, bandang huli, ako pa din ang iniisip niya. Kung nais niyo po ng pruweba, pwede po tayong magpates, wika ng dalagita. Hindi ko na kailangan magpates dahil nakikita ko sa kanyang muka ang muka ko at meron kaming pagkakahawig. Ang mga sumunod kong hakbang, kumausap ako kaagad ng abogado sa tamang proseso ng pagkuha ko sa anak ko. At upang mapatunayan sa korte na ako nga ang ama, kinailangan kaming magpates. At sa pamamagitan nito, makuha ko ang kustodiya sa kanya. At syempre, nais kong makamit ang hustisya, hindi man para kay Joyce, para sa anak ko. Ang sapilitang pagtatrabaho ay sapat na upang sila ay masampahan ng reklamo at harapin ang kanilang kaparusahan. Sa ngayon, magkasama na kami ng anak ko. Hindi ko man iparanas kay Joyce ang maginhawang buhay, titiyakin kong doble o triple pa ito sa aming anak. Sa aking pagninilay-nilay, alam ko na din ang dahilan kung bakit hindi humihilom ang aking sugat. Dahil magpasa hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin si Joyce. Huli man ang lahat para sa amin, pero para sa aming anak ay hindi. At hinding-hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito upang ituwid ko ang aking pagkakamali. Nang sa gayon, sa oras na magkita kami ni Joyce muli, marami akong magagandang kwentong baon hingil sa aming anak. At kasama ko pa rin ang taong pinakamamahal ng puso ko. Pangalawang video. Hindi ko alam kung marami ding nakakaramdam nito. Yung nagkaisip ka at napagtanto mo na ang buhay mo ay hindi patas. Hindi mo maiwasang mapatanong kung bakit ganito, bakit ganyan. Bata pa lang ako, marami nang ipinagkait sa akin ang kapalaran. Dahil dito, nakagawa ako ng bagay na labis kong pinagsisisihan, magpasa hanggang ngayon. Hindi ko maalis sa isipan ko na para akong mababaliw at higit sa lahat, ang duguan kong puso na pinaka-inaasam ay ang makapiling ang taong mahal ko. Na pati iyon ay ipinagkait din sa akin ng tadhana. Galing ako sa paaralan nung malaman ko ang balitang iiwan na kami ng aming ama. Sa edad na 10 taong gulang, isa ito sa senaryong hindi ko makalimutan.
Nung araw na umalis si tatay, ang bahay namin ay sobrang gulo. Sobrang kalat sa kadahilanan ang aking ina ay nagwala. Nung sinabi ni tatay na aalis na siya, ang unang reaksyon kaagad ni nanay ay galit. Sigaw ng sigaw, nadaig pa ang isang manok na walang sawang tumitilaok. Ilang saglit pa, lumod si nanay na nagmamakaawang huwag siyang iwan, habang si tatay abalang naglagay ng kanyang mga damit sa kanyang bag. At nung hindi na siya pinapakinggan ng aking ama, nagalit muli ito. Dito na siya nagsimulang magwala. Inilabas niya yung mga damit na iniimpake ni tatay. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na. Tama ngang iwan na kita. Pairitang sambit ni tatay. Hindi ka pwedeng umalis. Yung mga anak mo paano na? Sigaw ni nanay habang ikinakalat niya ang mga gamit ni tatay. Itigil mo yan! Sigaw ni tatay muli. At itinulak niya si nanay na nawala ng balanse at tumama ang kanyang likod sa salamin at nabasag. Dito na siya nagsimulang umiyak. Batid ko nung mga sandaling iyon, hindi siya umiiyak dahil sa nasaktan siya sa pagkakatama niya sa salamin. Umiiyak siya noon dahil hindi niya mapabago ang isip ng aking ama na mapanatili. Mas gusto mong kasama ang kirida mo kaysa sa tunay mong pamilya? Hayop ka! Wala kang hiya, mamatay ka na. Umiiyak na sabi ni nanay. Ang daming emosyong ipinakita ni nanay nung mga sandaling iyon, nadaig pa niya ang isang aktres sa telebisyon. Iiyak, magagalit, nagmamakaawa, nagwawala, at babalik muli sa iyak na mabilis niyang nagpapalit-palit ang kanyang emosyon sa loob lamang ng segundo. Pero hindi nito napigilan ang pag-alis ng tatay ko. Matapos ni nanay umiyak ng buong magdamag, ang ugali niya ay nag-iba. Iritable, palaging naninigaw, palaging galit, na tila ba kami ang pinagbubuhusan niya ng kanyang sama ng loob. Kung noon nababalutan ng halakhak, pag-ibig ang kapaligiran ng aming tahanan, iba na ngayon. Ang bigat sa pakiramdam, walang sigla, matamlay, at madalas madilim ang paligid. Kung sa ibang mga babae na iniwanan ng mister, ang ina ay pilit na igagapang ang kanyang mga anak. Akala ko ganoon din si nanay, pero siya ay kabaliktaran. Kung magtrabaho man siya, ito ay halos 2 o 3 beses lamang sa isang linggo. Nakaramdam kaming magkakapatid ng matinding gutom at ang buhay namin ay mas lalo pang naghirap. Bukod sa pagiging tamad ni nanay na buhayin kami, nagbago din ang trato niya sa amin. Na tila ba parang may pumitik sa kanyang ulo at lumabas ang kanyang tunay na pagkatao. Dito na din siya palaging wala sa bahay, hindi para magtrabaho, kundi makipagrelasyon sa ibang lalaki. Hindi lang iyan, kapag naghihiwalay o nag-aaway sila ng karelasyon niya, kami ang buhusan niya ng inis at galit. Bukod sa paninigaw, siya din ay mapanakit. Mapanakit na tila ba ang kanyang kamao ay parang isang lalaki at sa oras na dumapo ang kanyang kamay sa aming magkakapatid ay talagang mamimilipit ka sa sakit. 1 buwan pa lamang noon nung iniwan kami ng aming ama, nagkaroon na siya kaagad ng karelasyon. Hindi ko mapigilan na iyuko ang ulo ko kapag uuwi ako sa aming bahay dahil madalas kami ang puno ng usapan ng mga nanay na tambay sa kalye. Dahil si nanay, wala pang 1 taon, maraming lalaki na ang nakarelasyon. Hindi ko tuloy maalis sa isip ko na malaki ang posibilidad na may kasalanan din ng aking ina. Pero mas malaki ang kasalanan ng aking ama dahil siya mismo ang umabandona sa amin. Nung tinanong ko ang nanay ko kung bakit papalit-palit siya ng karelasyon, sumagot lamang siya na, "Huwag kang makialam, ito ang nagpapakain sa inyo." Iritable niyang sambit. Hindi ko ito gusto. Hindi ko nais na ang perang kinakain namin ay galing sa mga karelasyon ng aking ina. Ngunit wala naman akong magawa sa kumakalam kong sikmura. Marahil hindi lamang ako ang nakakaramdam nito, maging mga kapatid ko. Dahil si kuya, kahit na nag-aaral, naghanap na siya kaagad ng pwede niyang mapasukan para kumita ng extra habang tinatapos niya ang kanyang sekundarya. Dahil alam ito ng aking ina,
Alam niya kung anong araw bibigyan si kuya ng sahod. Sa katunayan, pumunta siya sa bakery shop kung saan helper doon si kuya. At ipinipilit niya sa may-ari na ibigay sa kanya ang sweldo ni kuya. Nung una, tumanggi ito na ibigay ng may-ari dahil para daw iyon kay kuya dahil siya naman daw ang nagtrabaho noon. Pero ang nanay ko, nagwala. Naghahagis ng kung ano-ano at may natapong tinapay na dapat sana ay ibebenta pero hindi na ito naibenta dahil nasa sahig na ang mga ito. Labis na nakakahiya at gumugol ng 3 buwang binayaran ni kuya ang danyos sa tulong na din ni ate. 2 silang nagtatrabaho doon upang mabayaran ang danyos na sanhi ng pagwawala ng aking ina. Matapos noon, ang sahod ng kuya at ate ko kay nanay dumidiretso. Dahil sa awa, kaya tinanggap sila ng may-ari na magpatuloy na magtrabaho doon. Masaya na din ako kahit papaano dahil kapag wala kaming makain, yung uwing tinapay nila ang aming kinakain. At nung makatapos si kuya ng sekundarya, siya ay umalis na ng bahay namin. Nagpunta ng ibang syudad para doon magtrabaho. Magmula noon, wala na kaming balita sa kanya. Hindi rin ito umuwi sa aming bahay kahit Pasko o Bagong Taon. At ang sumunod na taon, umalis naman si ate nung siya ay umidad sa 8 taong gulang. Katulad din ni kuya, nagpunta din ito sa ibang syudad, nagtrabaho at hindi na rin bumalik sa aming bahay. Kaming 5 magkakapatid, unti-unti nang nag-aalisan. Matapos ni ate, ang pangatlo at pang-4 ko na kapatid ang sumunod na umalis. Marahil hindi na nila masikmura ang trato sa amin ni nanay. Hindi na nila kaya na marinig na laging laman ng tsismis ang aming pamilya sa tuwing mag-uuwi si nanay ng ibang lalaki. Pero ang pinakamalalim na dahilan sa kanilang paglisan ay dahil hindi na nila kayang makasama pa sa isang bubong ang aming masamang ina. Tunay ngang mas lalong naging mahirap ang aming buhay nung nawala sa amin si tatay. Naakala ko pa noon, makakapag-aral kaming lahat sa kolehiyo sa tulong niya. Pero maging ang aming sariling ama ay tinakasan din ang kanyang responsibilidad. Pareho lamang sila ng aking ina, pareho silang makasarili. Kaya nung maisip ko ito, hindi ko mapigilang magalit sa kanila sa ginawa nila sa amin at sa pagpapabaya nila sa sarili nilang mga anak. Nung umalis na lahat ang mga kapatid ko, dito ko napagtanto na baka nga si nanay ang may problema dahil lahat sila ay iniwan siya. Kaya hindi ko masisisi kung ang mga kapatid ko ay umalis din sa poder ni nanay. Pero mas lalo akong awang-awa sa sarili ko dahil ako ang pinakabunso sa aming magkakapatid. Kaya gaya ng mga kapatid ko, ako ang pinakahuling umalis. At nung ako na lang ang mag-isa, hindi ko mapigilang makaramdam ng lungkot. Kasabayan nito, ako din ang palaging batuhan ng aking ina ng kanyang init ng ulo. Naging mas malala ang kanyang kalupitan. Kahit na simpleng bagay, gaya ng hindi ko kaagad nagawa ang inuutos niya, na tila ba ibang katauhan o kaluluwa ang nasa katawan niya. Sa bawat araw na lumilipas, hindi na ako mapakali na makatakas sa ganitong klase ng impyerno. Nasasabik na ako na makaramdam ng kalayaan na parehong naramdaman ng mga kapatid ko noong oras na sila ay lumisan. Sa paglipas sa mga panahon, si nanay hindi ko na siya kilala. Mga lalaki ang karelasyon niya. Sa kilos nito, sumikat siya sa aming lugar na ang tawag sa kanya ay uhaw. Uhaw dahil maraming karelasyong lalaki at parang damit kung magpalit. Karamihan sa mga ginang doon, inilalayo nila ang kanilang mga mister sa pag-aakalang aagawin ni nanay ang kanilang mga asawa. Sa totoo lang, si nanay ay maganda. Kahit pa nung kabataan niya, marami na ding lalaking pumipila sa kanya. Kaya hindi na din ako magtataka kung hindi rin siya nahihirapang maghanap ng bagong karelasyon. At sa wakas, dumating din ang panahon nung ako ay nakatapos ng high school. Ako din, sinundan ko ang yapak ng mga kapatid ko, lumisan sa lugar na iyon nang walang intensyong lumingon o bumalik.
Hindi ko man sila masisi pero may lungkot sa puso ko dahil pakiramdam ko kinalimutan na nila ako. Kahit siguro kung sino ang nasa posisyong ito, gagawin din ang ginawa naming magkakapatid. Tulad na lang nitong isang senaryo na hindi ko makakalimutan na isang pangyayaring kalupitan ng aking ina. Nagkaroon siya ng matinding pagtatalo sa kanyang karelasyon. Hindi ko alam na nagtalo sila nung araw na iyon. Kararating ko lang sa bahay mula sa panaderya na pinapasukan ko sa tuwing pagtapos ko sa klase. Nakita ko ang bahay sobrang kalat at mayroong basag na plato at baso. Nakita ko din si nanay na may dugo sa kanyang labi. Dali-dali ko siyang pinuntahan sa kanyang kinauupuan sa sahig at tinanong kung anong nangyari. Ang tanging intensyon ko lang ay tulungan siya. Pero nung pag-upo ko para tingnan kung ayos lang ba siya, hindi ko napansin ang kanyang kamay na lumipad at isang malakas na pak ang humampas sa aking pisngi. Sa sobrang lakas, biglang umikot ang aking paningin hanggang sa napaupo ako sa sahig. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ikaw! Sigaw niya na parang nasisiraan na ng ulo. Hindi ko alam ang pinagsasabi niya, hindi siya nagpapaliwanag. Nung nagtanong akong muli ng, "Nay, bakit ho?" Biglang sunod-sunod na sampal ang natanggap ko sa kanya. Hanggang sa inuulan ang ulo at katawan ko ng hampas. Nung mga sandaling iyon, ang dumadaloy lamang sa isip ko, sana hindi na ako nagtanong. Na sana hindi ko siya nilapitan, na sana hindi na ako nag-alala at nagpakita ng malasakit. Kakaiba din ang kanyang mga hampas at pananakit. Ibang-iba noon, hindi ko maipaliwanag pero sa tingin ko, sinapian siya ng masamang demonyo noong mga oras na iyon. Kitang-kita ko ang panlilisik sa kanyang mga mata na animoy nagagalak siyang gawin ito. Mula sa sakit, hanggang sa pamamanhid ng buong katawan ko sa kirot at ang paningin ko ay lumalabo na dahil sa luha. Iniisip ko na sana ay magwakas na sana ay mahimasmasa na siya, na sana ay bumalik siya sa katinoan. Hindi ko alam kung sino ang umawat sa kanya, marahil isang kapitbahay na may malasakit dahil namalayan ko na lang nasa loob na ako ng barangay. Naramdaman ko ang sakit kapag kaunting kilos o galaw, ako ay napapangiwi sa kirot. Tinanong ako ng mga tao sa barangay kung nais kong magsampa ng kaso at maaari nila akong ilapit sa ahensya ng gobyerno para matulungan ako. Pero ako na mismo ang tumanggi dahil ilang linggo na lang makakatapos na ako ng sekundarya at aalis na ako sa poder niya. Marahil sa kaibuturan pa rin ang puso ko, siya pa rin ang nanay ko na hindi ko maatim na ako ang rason kung bakit siya makukulong. Matapos ng insidenteng iyon, walang bahid ng pagsisisi ni hindi siya humingi ng tawad kaya naman naging mas mailap ako at mas lalong naging malamig ang relasyon naming mag-ina. At nung dumating ang araw na ako ay umalis, hindi ko siya maharap ng personal at nag-iwan lamang ako ng note na, "Nay, paalam po." Bitbit ang aking isang backpack at kaunting perang pinatago ko sa may-ari ng bakery. Nagtungo ako sa mas malayong bayan, malayong bahay, malayong titirhan dahil iniisip ko baka matagpuan ako ng nanay ko at ayaw kong mangyari iyon. Wala akong magandang trabaho na pasukan maliban lamang sa bilang tindera sa palengke at umi-ekstrang maglinis sa munisipyo. Hanggang isang araw may nakita akong nakapaskil na wanted car wash employee. Ang nasa isip ko, baka pwede ako sa opisina bilang sekretarya o tagatala. Pero hindi ako natanggap sa ganoong posisyon. Pero inalok ako kung nais kong maglinis ng sasakyan. Sa isip ko, okay na din ito kaysa ang wala. Naglilinis naman ako sa munisipyo, wala namang pagkakaiba ang sasakyan. Itinigil ko ang trabaho ko sa palengke dahil bukod pala sa sahod ko sa car wash, kung bigyan kami ng tip ng mga customer,
ay sa amin na iyon. Hindi namin iyon paghahatian ng mga kasamahan ko doon. Kaya mas malaki ang kita ko kahit na naglilinis lamang ako ng sasakyan. Ang habol ko dito ay tip, kaya naman pinag-iigihan ko ang trabaho ko. Sa paglilinis ng sasakyan, 2 tao ang nakatoka para mabilis itong magawa. Matapos masyampuhan at mabanlawan, yung isa ay nagpapatuyo, yung isa naman ay naglilinis ng loob ng sasakyan. Kada buwan, bubunot ang may-ari kung sino ang magka-partner ng buong buwan na iyon. At nung naging ka-partner ko si Paulo, siya ang aking unang naging malapit na kaibigan sa shop na iyon. Maganda ang aming tandem. Natutuwa kami dahil ang mga customer namin ay nagugustuhan ang aming trabaho. Pulido, napakalinis at makintab ang aming pagkakagawa. Sa paglipas ng panahon, ang mga suki, kadalasan kami na mismo ang hinahanap na nakakatuwa dahil mas lalo akong ginaganahang magtrabaho. Naibahagi ko din kay Paulo ang mapait kong karanasan. At kapag binabalikan ko iyon, hindi ko mapigilang maluha. Hindi ko mapigilang malungkot para sa mga kapatid ko, sa nanay ko, at sa sarili ko. Kasabayan nito, hindi ko rin mapigilan ang sarili ko na makahinga ng maluwag dahil nakatakas o naging malaya ako sa napakadilim kong nakaraan. Gustuhin ko mang magalit sa mga kapatid ko dahil iniwan nila ako, pero wala akong magawa kundi tanggapin na ganoon sila. At maaring naghihirap din sila matapos magsolo kaya hindi nila ako mabisita o nagawang kontakin man lang. Ang mainit na pagtanggap, pagmamalasakit at pagmamahal ay naramdaman ko ang lahat ng ito kay Paulo. Kaya mula sa pagiging magkaibigan hanggang sa kami ay nagkaroon ng nararamdaman para sa isa't isa. Sa kanya ko lang naramdaman ang pagmamalasakit. May init na pagmamahal na hindi ko naramdaman sa nanay ko o sa mga kapatid ko. Maging ang maganda at maayos na trato. Kaya hindi malalayo na hindi ako magkagusto sa kanya. Mga bagay na hindi ko naranasan sa pamilya ko, naranasan ko sa kanya at sa totoo lang, hinigitan pa niya ito. Sa unang pagkakataon, nadama ko sa sarili ko na ako ay mahalaga, na hindi ako isang talunan at higit sa lahat, ipinaramdam sa akin ni Paulo kung paano mahalin at magmahal. Siya ang nagpalambot ng matigas kong puso. Siya ang nagpahilom ng malaki kong sugat mula sa nakaraan. Siya ang nagbigay sigla at tuwa sa aking buhay. Pareho man kaming mahirap, pero magkaibang-magkaiba ang aming pamilya. Hindi ko malilimutan nung magkaibigan pa lang kami, inimbitahan niya akong mag-Noche Buena sa kanilang tahanan. Nakita ko silang nagsalo-salong buong pamilya. Maingay na nagtatawanan sa hapagkainan, nagkukwentuhan sa mga nagawa o interesadong bagay na nangyari sa kanila. Habang ako ay nakaupo doon, "Tessa, ito masarap to. Ito ang pinaka-specialty ko na pakbet." Sambit ng nanay ni Paulo sa akin at nilagyan ako ng pagkain sa aking plato. Binigyan din ako ng soft drinks ng kanyang kapatid sa baso. At ramdam ko ang kanilang mainit na pagtanggap nila sa akin sa kanilang munting tahanan. Hindi man marangya ang salo-salo pero damang-dama mo ang pagmamalasakit at pagmamahalan nila para sa isa't isa. Nung pag-uwi ko sa bahay, hindi ko mapigilang maluha dahil parang ako ay nilalamo ng kalungkutan. Hindi ko maiwasang mag-imahe na sana ang pamilya ko ay ganoon din, ngunit tila ba malabong mangyari iyon. Ang pangungulila ko sa pamilya ko na pinuna ni Paulo na nag-uumapaw ang kanyang pagmamahal at maging ang kanyang pamilya, na sila ang nagpawi ng aking kalungkutan. Si Paulo din ang gumawa ng paraan na magtagpo kami ng aking kapatid. Una niyang natagpuan ay ang ate ko na pangalawa sa aming magkakapatid. Dito ko nalaman na si kuya ay nasa Middle East, nagtatrabaho sa construction. At ang pangatlo at pang-apat kong kapatid ay magkasama sa isang probinsya sa Visayas na sila ay doon na naninirahan, nagtatrabaho,
kasama ang kani-kanilang pamilya doon. Nung makita ko si ate, nagalak ako dahil nagkita kaming muli at nalaman ko na nasa ayos silang lahat. Kasabayan nito, sa mga panahong nagdaan, ang pagmamahalan namin ni Paulo ay mas lalong tumitibay hanggang sa inaya na niya kaming magsama. Tessa, alam kong hindi pa sapat ang aking ipon pero pangako ko, kapag dumating ang araw na iyon, tayo ay magpapakasal. Pero pansamantala, tanggapin mo sana ang puso ko at pangako ako ay magiging tapat sa iyo magpakailanman. Wika niya habang siya ay nakaluhod. Sobrang saya ng puso ko, napakiramdam ko, ako na ata ang pinakamaswerteng babae ng mga sandaling iyon. Sa pagsisimula ng aming bagong kabanata, dito kami nagsimulang mag-ipong dalawa. Nagbukas kami ng joint account at ang aming mga tip ay dito namin iipunin. Kahit na nagsasama kami, nag-iingat din kami na hindi ako mabuntis. Pareho naming napagdesisyonan na kung magsisilang kami ng bata dito sa mundo na hindi pa komportable ang aming buhay, wala din itong pagkakaiba sa naranasan namin. Hindi man kami nagugutom pero saktuhan lamang ang aming kita. Kaya habang wala pa kaming supling, i-enjoy muna namin ang buhay mag-asawa kahit hindi kami legal na kasal. Nagde-date kami sa mga karinderya o madalas sa Binondo, kung saan maraming mumurahing pagkain pero sobrang masasarap ang mga ito. Ito ang aming nakahiligang gawin at pareho naming na-enjoy. At sa lumipas na mga taon, masaya at kontento ako sa ganitong buhay. Akala ko, panghabang buhay akong magiging masaya. Akala ko, panghabang buhay akong magiging kontento. Pero nakaramdam ako ng kulang. Yung kakulangan sa pera. Una ko itong naramdaman nung isang beses, naglinis ako ng loob ng sasakyan. Nakakita ako sa ilalim ng upuan, may nakalukot na 1,000. Aaminin ko, natukso ako na kunin ito pero nanaig pa din sa akin ang tama. Ang tumakbo sa isip ko, ganito ba ang may pera o mayayaman? Pakalat-kalat na lang ba ang kanilang pera? Kung ako, sa daan o pagsasakay ng pampublikong sasakyan, kapag ako ay may hawak na 1,000, iniipit ko pa ito sa isang bulsa o minsan nakapardible ang pinakamaliit na katsa, yung nilalagyan ng mga alahas. Doon ko ilalagay ang papel na pera na ididikit ko sa aking dibdib. Kumbaga, ingat na ingat, samantala ang may-ari nung sasakyang nililinis ko, parang basura lamang itong nakakalat. Matapos nito, dito ko na madalas na obserbahan ang mga taong nagpapakarwash. Mga customer na driver, may mga customer na simple, may mga customer naman na bongga, at may mga customer na kasama ang buong pamilya. Madalas ang mga customer na ito ay mag-iintay sa waiting area. Nakita ko nung isang beses na dala ang kanilang mga anak. Ang mga bata ay may bit-bit na mamahaling gadgets at nakasuot ng magagandang damit. At may ilang beses ding naulit na nakakita ako ng perang papel na nakapulupot sa loob ng sasakyan. Na tila ba pakiramdam ko na ako na ang dukha. Kapag meron kaming customer na babae na may magandang kasuotan, merong mamahaling cellphone, palaging sumasagi na sa isip ko, ang sarap siguro ng may pera. Yung nakukuha o nabibili mo ang gusto mo sa anumang oras. Dahil puro imahinasyon ang pumapasok sa isip ko, nagsisimula na akong makulangan. Nag-uumpisa na akong maghanap. Magtanong sa aking sarili, bakit ganito lamang ang aming kita? Unti-unti nang nababalutan ng inggit ang aking puso. Kung noon, kapag nadadagdagan ng 1,000 o hanggang sa 2,000 ang aming joint bank account, labis na akong natutuwa. Pero nung makita ko si Paulo, mahal, tignan mo yung bank account natin, nakapaghulog akong muli ng 1,500, konting tiis na lang ah. Sambit niya ng nakangiti, sabay hinalikan ang bank book. Nung sinabi niya iyon, natagpuan ko ang sarili ko ng pagkadismaya. Sa isip ko,
Isa kang hangal. 1.5. Maliit lang yan. Anong mabibili mo dyan? Puputi na ang buhok natin, hindi pa tayo nakakaipon ng pampakasal. Kapag nagpupunta kami ng mall at nagwi-window shopping, hindi ko mapigilang mainis dahil hindi ko magawang mabili iyon para sa sarili ko. Ni wala man lang akong alahas na ginto. Na wala akong magandang damit o gamit na mamahalin. Opo, ang inggit ko sa ibang tao ay parang tubig na garapon na unti-unting napupuno. Kung noon, okay na ako sa karinderya. Pero ngayon, ang nasa isip ko, ano kaya ang lasa ng pagkain sa isang magandang restaurant? Ano ba ang pagkakaiba sa lasa? Mayroon ba o wala? Siguro, mas mahal yung mga sangkap, kaya mahal din ang mga presyo nito. Ang nararamdaman kong ito ay inilihim ko kay Paulo. Magaling akong magtago, gaya ng pagtago ko ng emosyon kapag nagwawala si nanay noon. Hanggang sa dumating ang araw na tila ba ay sinaniban ako ni Satanas at umiral sa akin ang matinding pagkaganid. Meron kaming customer na nagpa-house service car wash. 2 ang sasakyang nilinis namin ni Paulo. Pagdating pa lang namin sa bahay, wow! 2 palapag at parang palasyo ang disenyo sa isip-isip ko. At matatanaw mo din ang magandang swimming pool. Wow na wow talaga. Yung sasakyan na nililinis namin ni Paulo ay parehong luxury car. Amoy na amoy ang halimuyak ng tunay na leather seat. Ang ganda din sa loob at nakita ko din si Paulo na hinahangaan niya ang sasakyan. Tessa, ito na ata ang pinakamahal na leather seat na nahawakan ko. Ang galing! Sambit niya ng nakangiti. At habang naglilinis, sumisipol pa ito na tila ba ang ganda-ganda ng kanyang araw. Sa isip ko, sa hawak at makakita ka lang, masaya ka na. Hindi ko mapigilan na madismaya sa kanya. Nung matapos kaming maglinis, pinakamalaking tip iyon na natanggap namin sa tanang buhay namin ni Paulo. Tinanong ng mayamang lalaki ang personal naming numero dahil kung meron siyang nais na ipa-car wash, kami ang nais niyang gumawa nito. Napansin ko kay Paulo na parang wala siyang pangarap na mas lalo pang umasenso. Nakikita ko pa rin na kontento na siya sa buhay na ganito. Sa mahigit naming 7 taong magkasama, wala siyang pagbabago. Opo, mahal niya ako. Pero para sa akin sa tingin ko, hindi na ito nagiging sapat lang. Nais kong mas guminhawa pa ang buhay ko. Makalipas lamang ang 1 linggo, nakatanggap kami ng text mula sa mayamang lalaki na nagpa-home service car wash. Sabi niya, isang sasakyan lang at ako ang nagpresentang pumunta doon, bagay na hindi tinutulan ni Paulo. Gusto kong makitang muli ang ganoong tahanan at iimahe ko ang sarili ko na ako ang nakatira doon, na ako ang lumalangoy sa swimming pool at ako ang nagmamaneho ng napakamahal na sasakyang iyon. Nung pagkadating ko doon, sabi niya hindi na niya kailangan magpalinis at humingi siya ng pasensya. At upang bayaran ang oras ko na pagpunta doon, sinabi niya na pwede niya akong ilibre ng lunch. Nahiya akong sumagot ng, okay. Ilang na ilang ako nung sumakay ako sa loob ng sasakyan. First time ko ding makasakay sa ganoong klaseng sasakyan na umaandar sa kahabaan ng kalsada. Dinala niya ako sa magandang kainan na tila ba ako ay nananaginip na ilang beses kong kinurot ang aking kamay para masigurado kong iyon ang aking realidad. Nung inihain ang pagkain, ang ganda ng pagkakahanda ng pagkain, parang isang sining, makulay at higit sa lahat, ito ay labis na malinamnam. Ngayon, alam ko na ang pagkakaiba ng luto ng pagkain sa karinderya at sa mga restaurant. Unang beses ko ding nakatikim ng steak. Sa unang subo ko pa lang na tila ba parang tsokolate na natutunaw ang karne sa aking bibig. Malambot at sobrang sarap nito. Hindi ko mapigilang mapapikit at ma-enjoy ito. Ang sarap, bulong ko sa sarili ko. Buti naman nagustuhan mo yung pagkain, sambit nung mayamang lalaki. Opo, maraming salamat po, tugon ko. Nung nagbayad siya, natanaw ko ang halaga nung kinain namin. Yung halaga nito, halos 1 buwan na naming sahod ni Paulo. Nag-offer siya na ihatid ako sa bahay at habang bumabiyahe kami, pwede mo ba akong samahan muli kumain next time? Tanong niya.
Walang kaabog-abog. Opo sir, wala pong problema. Wala ka namang boyfriend o asawa. Yung lalaking kasama mo nung naglinis kayo, may relasyon ba kayo? Tanong niyang muli. Ay sir, hindi po. Katrabaho ko lang po. Agad kong sambit. Hindi ko alam kung bakit ako nagsinungaling. Teka, alam ko ang eksaktong rason kung bakit ako nagsinungaling. Dahil nakita ko ang mayamang lalaking iyon na interesado sa akin. At nakakita din ako ng pagkakataon na makamit ang palagi kong iniimahe, ang maranasan ang ginhawang naranasan nila. Oh good, sambit niya habang nakangiti. Maya-maya pa, inilagay niya ang kanyang kamay sa aking binti. Hindi ako umilag, hindi ko ito tinanggal. Dahil nais ko ding isipin niya na gusto ko din ito. Marahil traffic, marahil sa tukso, isang iglap lang, naramdaman ko ang kanyang bibig sa akin. At inilagay niya ang kamay ko sa kanyang baiwang. Dito nagsimula ang pagkakanulo ko kay Paulo. Ang mayamang lalaking iyon ay may tanda sa akin ng 2 dekada. Mag-isa na nakatira sa malaking bahay na iyon, byudo at walang anak. Kapag nagkikita kami, dinadala niya ako sa mga mamahaling lugar, binibihisan, binilhan ng tunay na gintong alahas, mga damit, bag at kung ano-ano pa. Imposibleng hindi matuklasan ito ni Paulo sa liit ng bahay namin, kaya nagdahilan ako na kinuha akong tagaluto at tagalinis ng mayamang lalaking iyon. At yung mga bagay na inuuwi ko ay ang mga gamit na ayaw na nilang gamitin at ibinigay ito sa akin. Hindi naman alam ni Paulo na mag-isa lang nakatira doon ang mayamang lalaki at ang alam niya may pamilya ito kaya hindi niya ako kino-question at nagtiwala sa sinabi ko. Nabulag na ako sa mga material na bagay na nararanasan ko, na lumangoy sa pool na iyon, na nakatulog sa malamig na kwarto at malambot na kama. At makalipas ang ilang buwan, tinanong ako ng mayamang lalaki na kung nais ko siyang makasama at tumira sa bahay niya. Muli, agad akong sumagot ng oo. Nung oras na sinabi ko ito kay Paulo, gulat na gulat siya at nagalit. Paano na ang pangarap natin na habang buhay tayong magkasama? Hindi na ba mahalaga yon? Hindi mo na ba ako mahal? Tanong ni Paulo. Hindi tayo mabubuhay ng pagmamahal lang, Paulo. Kailangan ko to. At ito ako, nagpapakatotoo lang sa sarili ko. Sambit ko. Pagkasabi ko noon, nagulat din ako sa sarili ko dahil nabinaliwala ko siya at mas nanaig ang aking ganid. Ang aking kasakiman na kapag hindi ko sinunggaban ang pagkakataong ito, habang buhay nasa putik ang buhay ko. Nung paglipat ko sa bahay na iyon, natutunan kong magmaneho, nakapasyal sa iba't ibang lugar, maging sa ibang bansa. At nung nagkaroon ako ng sarili kong sasakyan, isa na akong customer ng car wash. Marunong magmaneho, hindi ko mapigilang kiligin dahil tunay ngang natupad ang matagal kong pangarap. At habang nagpapakasasa ako, si Paulo ay nagdudusa. Mahigit niya akong 1 taong tinatawagan at nagmamakaawa na balikan siya. Pero matigas ko siyang tinanggihan. Dapat makaramdam ako sa kanya ng awa. Dapat makaramdam ako ng lungkot. Pero hindi. Noong oras na natikman ko ang salapi, ito ang mas mahalaga sa akin. Ito din ang nagpabago ng aking pagkatao. Ngunit ang buhay ay parang gulong. Hindi ko akalaing ako ay babagsak. Ang akala kong matagal na panahong magiging ganito ang aking buhay ay tumagal lamang ng mahigit na 2 taon. Isang araw may dumating na bisita ang mayamang lalaki. Hoy, ipaghanda mo sila ng makain, sambit niya. Sa pagkakaintindi ko, hindi siya nakikisuyo, kundi naguutos. Dito ko napagtanto ang posisyon ko. Hindi kami kasal at anumang oras maaari itong mawala. Pero huli ko na ito napagtanto dahil ang aking pagtira sa perpektong paraisong iyon ay nagwakas nung binaalis ako ng mayamang lalaki sa kanyang bahay. Hindi ako nag-ipon, hindi ako nag-invest ng negosyo, puro lamang ako waldas. Naging one-day millionaire. Nung umalis ako, lahat ng binigay naman niya sa akin hindi niya kinuha, maging ang sasakyan. At binigyan din niya ako ng kaunting pera para daw ako ay makapagsimula.
Isa lamang pala akong laruan, kapag ayaw na, itatapon na lang. Ganito pala ang nagagawa ng may pera. Ibinenta ko ang lahat ng binigay niya sa akin, mula sa designer bags, alahas at sasakyan. Inipon at nanirahan sa maliit na apartment. Ngayon, hirap na hirap akong maghanap ng trabaho dahil sa baba ng kita. Hindi ako masaya, nagalit ako sa mundo, sa isip ko. Nandun na ako, mayaman na ako eh. Napahinto ako sa salitang mayaman. Dahil ang totoo, hindi ako mayaman. Isa akong linta, isang oportunista. Ano ang nangyari sa akin? Dito ko din naisip si Paulo, kung kamusta na ba siya, kung ayos lang ba siya. Ilang beses kong pinipigilan ang sarili kong i-text siya, pero isang umaga, nakatanggap ako ng text mula sa kanya. Tinanong niya ako kung pwede kaming magkita. Dito ko din napansin na ako pala ang unang nag-text sa kanya. Hello Paulo, I miss you. Pwede ba tayong magkita kung okay lang sa'yo? Pumayag akong magkita kami na may kalakip na pag-asang tatanggapin niya akong muli. Palagi kong binibilang ang oras kung kailan kami magkikita at halos hindi ako makatulog. Nagbihis ako ng maganda kong damit. Naglagay ng makeup para maganda ako pag nakita niya ako. Nagkita kami sa isang cafe. Nung makita ko siya, nakangiti niya akong binati. Kamusta ka na? Buti naman nag-text ka. Matagal na kitang gustong makita. Sambit ni Paulo. Siyempre, nung marinig ko iyon, hindi ko mapigilang kiligin. Yes, may pag-asa. Sa isip-isip ko. Naalala mo ba yung joint bank account natin noon? Nung nakipaghiwalay ka sa akin, hindi mo ito kinuha. At hindi ko alam kung paano ito sa'yo ibibigay. Dahil kinontak mo ako, masaya ako dahil maibibigay ko na sa iyo ito, yung perang naipon mo. Gusto ko nang i-close account ito dahil ikakasal na ako at ayokong paghinalaan ako ng misis ko. Wika niya ng malumanay. Nagulat ako, hindi ako makapagsalita at ibinigay niya sa akin yung bank book. At nagpunta kami sa bangko para ma-close account ito. Tumango lamang ako. Hindi ko maproseso ang mga sinabi niya. At nung bago kami maghiwalay, masaya akong nagkita tayong muli, Tessa, at mukhang nasa maayos din naman ang lagay mo. Kung okay lang sa'yo, pwede ka ding pumunta sa kasal ko. Papadalhan kita ng imbitasyon. Salamat at mag-iingat ka palagi. Wika niya at nagsimula ng maglakad palayo. Pag-uwi ko, dito ako labis na humagulgol. Mas masakit pa ito sa kalupitang natamo ko kay nanay. Ito pala ang kapalit ng aking kasakiman. Sa parte ng utak ko, gawin ko din ang ginawa ni Paulo na nagmakaawa. Pero mas lalo ko lang ibababa ang sarili ko. Lalo ngayon, si Paulo ay manager na ng car wash. Hindi na siya nagka-car wash. Siya na ang namamahala ng 2 car wash branch ng may-ari. Yung buhay niya ngayon ay gumanda. Kung sana nag-intay lamang ako. Kung sana hindi ako nagpatukso. Ako sana ang babaeng maglalakad sa altar at ikakasal kay Paulo. Sa pangyayaring ito, natutunan ko ang mga material na bagay ay panandaliang kasiyahan lamang. Dahil ang totoo, ang tunay na kasiyahan ay hindi nasusukat sa laki ng salapi. Alam kong huli na, pero kapag babalikan ko ang nakaraan, ang pinakamasayang panahon ng buhay ko ay nung kasama ko si Paulo. Sa ngayon, ako ay working student. Ipinagpatuloy ko ang pag-aaral ko dahil ito lamang ang magbibigay daan para ang buhay ko ay maging maayos at umaasang balang araw, mararamdaman kong muli na maging maligaya. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!